Tunay na dedicated ang mga Kim Pao supporters. Nakakatuwa naman na may mga fans na willing maglaan ng oras, pera at effort para lang makita ang kanilang mga idol ng personal. Kahit na hindi sigurado kung makikita nila. Pati yung pag-book ng hotel para lang maka-close up kay Kim Chiu at Paolo Abilino, sobrang level na dedication talaga. Siguro para sa mga supporters, hindi lang basta fun experience yung mga ganitong pagkakataon. Parang way nila yon para ipakita ang pagmamahal nila at yung suporta sa mga idol nila. Tapos yung excitement pa nila habang nagbabalak na makita sila sa red carpet, kakaibang energy talaga. Isa pa yung pagiging positive nila kahit hindi sigurado kung makikita nila sina Kim at Paolo, parang manifesting na lang. May mga fans na parang ready na talagang magsakripisyo para sa isang pagkakataon na makita at makasama ang mga idols nila sa isang malaking event. Isipin nyo mga chika, kahapon lang, di ba, nag-uusap-usap pa tayo kung sila ba ay a-attend, di ba? May mga konting doubts tayo kung si Paolo ba ay sasamahan si Kimi maglakad sa red carpet. Pero nangyari na mga kachika kasi last night, they were spotted walking together sa red carpet ng nasabing event. So mga kachika, eto sobrang tagal nating hinintay to. To be honest, last year pa lang, di ba, nababasa ko na sa mga comment section, sa mga article, ang dami na kaagad nagre-request, nagwi-wish na sana nga ang Kim Pao ay dumalo, 'di ba, sa ABS-CBN Ball ngayong taon. So mga kachika, yung hinihiling nating lahat nangyari na kagabi. So mga kachika, alam nyo ba na pagpasok pa lang nila, okay, sa event, naglalakad pa lang sila sa entrance ng venue. Mga kachika, dinumog na kaagad sila ng napakadaming fans na naghihiyawan. Ine-expect ko na yan mga kachika kasi parang nagniningning talaga etong power couple na ito pagpasok nila sa event. Kung si Paolo Abilino mga kachika, nakasuot siya ng white tuxedo or white suit na may floral design, okay? And then naka black pants din siya, and then yung attire niya mga kachika is made by the fashion designer Joey Samson. So mga kachika, napakaganda, okay, ng outfit ni Paolo kagabi kasi compliment na compliment sa personality niya eh. 'Di ba? Color white, 'di ba? Parang sobrang peaceful tignan. Tapos yung mukha ni Paolo sobrang puti, sobrang calm, 'di ba? Nung facial expression niya. Kaya ako mga chika, ito para sa akin lang to. Personal opinion ko, si Paolo Abilino yung pinakagwapong lalaki, okay, sa ABS-CBN Ball 2025. And then there's our Kimi, okay, na nakasuot naman mga chika ng gown made by his friend, okay, Francis Libiran. So mga chika, sobrang outstanding din nung attire ni Kimi kagabi. So nakasuot siya mga chika ng isang elegant rose gold colored na dress. And hindi lang basta-basta dress yan mga chika kasi parang medyo may palamuti yan na kapag ka natutukan siya ng camera or yung mga flash, di ba, ng mga cameras, parang nag-i-sparkle siya. Okay, parang nagba-bounce back yung liwanag. Kaya ang ganda mga chika. Actually, as far as I know, sok si Kimi sa top 10 ng Metro Best Dress last night. Pagpasok nga nila sa venue mga kachika, sinalubong kaagad sila ng kanilang #1 fan na reporter na si MJ Felipe. So ang bungad kaagad na tanong sa kanila, pumunta ba kayo dito as a couple or as a tandem? Pero feeling ko mga chika, pinag-usapan na nila yung isasagot nila dyan. Wala muna nga amin, tandem muna tayo ngayong gabi. Aside from that mga chika, syempre hindi rin nila pinalampas yung pagkakataon na i-promote, okay, yung My Love Will Make You Disappear, yung movie nila na hanggang ngayon ay showing pa rin sa mga sinihan. So mga chika, pinaulanan sila dyan ng napakaraming mga kuha ng camera, video, and then there's this noticeable moment mga kachika kung saan si Kimi ay lumayo siya, okay, para sa solo picture, which is a part naman talaga, di ba, ng ABS-CBN Ball na magsusolo picture ka, tatayo ka sa red carpet. So si Paolo, pinagbigyan niya si Kimi, okay, so Kimi, nasa yung spotlight, lalayo ako, para syempre nasa iyo yung moment eh, di ba, mag-posing ka dyan. Syempre Paolo knows that Kimi loves photography and pictorials, di ba nga siya nga yung photographer ng ating Chinita Princess. So nakakatuwa, pinabigyan niya si Kimi, okay, lumayo siya. And then nung lumapit ulit siya, di ba, kay Kimi, tapos sabi ng mga photographer, o Paolo, ikaw naman solo.
Eto nakakatuwa, parang bata kasi si Paolo na, wag na, okay, wag ka na umalis sa tabi ko, dito ka lang. So siguro nahiya si Paolo mga kachika. And then alam din naman nating lahat na hindi rin naman talaga siya ganun ka-vain. Siguro hindi rin siya comfortable, di ba, na mag-posing-posing dun mag-isa nang wala ang ating Chinita Princess. And when the event started, may mga videos tayong naispatan, di ba, na sina Kimi at si Paolo ay nasa iisang table lang with Kimi's bestie, di ba, na si Darren Espanto. And then di ko lang sure mga chika kung sino pa yung ibang mga celebrities na kasama nila sa table, pero looking closely mukhang na-enjoy naman nila yung gabi, di ba? And this is a very memorable moment, not just for Kimi and Paolo but for the entire Kim Pao community. Kasi mga chika, ang ganda tignan eh. Based doon sa mga hashtag, di ba, tsaka sa comment section, majority doon sa mga nanood online kagabi, mga kachika, talagang Kim Pao yung inaabangan nila. Diba talagang sina Kimi tsaka si Paolo, parang dream come true talaga nila na magkasama sila or magka-partner sila diyan sa prestigious event na yan. And then mga chika, diba, who knows kung ngayong taon, diba, 2025, sinabi nila na tandem sila na pumunta. Malay natin, diba, next year sa 2026 ABS-CBN Ball, baka couple na sila. So mga chika, yan ang aabangan natin syempre. And then after the event mga chika, based doon sa mga nabasa ko, diretso uwi na kaagad sila. Kasi merong endorsement shoot si Kimi, di ba, ngayong araw. Kaya nga di ba absent din sa It's Showtime kanina. So meron palang pictorial ang ating Chinita Princess, kaya hindi siya masyadong nagpuyat. Pero overall mga chika, napakaganda nung ABS-CBN Ball 2025. Talagang sobrang satisfied yung mga fans, di ba? Particularly yung mga Kim Pao fans. And then mga chika, next Kim Pao update naman tayo, and this is about the interview made by Push to Kimi and Paolo. So mga kachika, personally mga chika, isa ito sa pinaka nakakakilig na tape interview na napanood ko sa Kim Pao recently. So kagabi lang yan mga kachika, and hindi kayo maniniwala sa mga sagutan nila dyan. Kasi meron silang parang game dyan mga kachika. So tatanungin, di ba, sina Kimi tsaka si Paolo ng mga specific questions, and then magbibigay sila ng kanya-kanyang sagot. And then base doon sa mga sagot nila na magtutugma mga kachika, doon natin malalaman kung gaano na nga ba nila kakilala yung isa't isa. So mga chika, marami-raming tanong yan yung ginawa sa kanila, pero meron akong tinandaan dyan na dalawa, which for me yung pinaka nakakakilig. Okay? Mga chika, the first question that really caught my attention is nung tinanong sila kung si Sari ay meant to be single na sa movie, si Kim ba ay ready na magmahal ulit. So mga kachika, kahit yan na isang napakasimpleng interview lang, yang tanong na yan ay sobrang lalim. Okay, so mga chika, nung sinulat nila yung kanilang mga sagot, si Paolo sinabi niya, yung sagot niya, are you? Ngayon mga chika, bilang lalaki, para sa akin, yung kahulugan nung sinagot dyan ni Paolo, di ba? Are you? Parang nagtatanong siya kung pwede ba akong manligaw, or pwede ka bang ligawan ulit, or pwede bang ako na lang yung mahalin mo. Di ba parang ganun mga chika para lang sa akin yan. Kumbaga, as a guy, okay, iyan yung dating nung tinanong ni Paolo si Kimi na, are you? Di ba? Are you ready to love again? And then si Kimi mga chika, ito yung inaabangan ng lahat, at mukhang okay na okay yung sagot ni Kimi. Dahil ang sabi niya, okay lang. So mga kachika, this simply means inadmit ni Kimi na ready na siya na magmahal ulit. Diba? So she totally and completely moved on from his previous relationship kay Xian. So ngayon mga chika, mukhang buo na siya ulit. Diba? Hindi na siya broken, mukhang wala na siyang hindsights, wala nang regrets. He completely got rid of her past. Kaya nga nabasa ko sa comment section mga chika, ang daming nagsasabi doon. Sabi nila, Paolo, this is your chance. Okay? Kimi is saying that she's ready to love again. Bagay, willing na siyang magpapasok ulit ng bagong guy sa puso niya. Hindi nga natin alam mga kachika, baka mamaya si Paolo Abilino nakapasok na pala sa puso ni Kimi. And then yung pangalawang tanong mga kachika, na natuwa rin ako dito sa sinagot nila. Okay? Kasi tinanong sila dyan kung ano ang gagawin mo kung mag-disappear, okay, si Kim or si Paolo sa buhay mo. Okay, syempre, Kimi, ano mararamdaman mo kapag biglang nag-disappear si Paolo? And then likewise kay
Paolo, anong mararamdaman mo, Paolo, kapag nag-disappear si Kim sa buhay mo? So mga chika, pareho sila ng sagot dyan. Okay? They both said, malulungkot silang dalawa. Diba? So mga kachika, isipin nyo ang daming emosyon, diba, na pwedeng maramdaman ng isang tao. Pwedeng matakot, matuwa, mag-enjoy, diba? Marami, ma-excite. Pero mga chika, isipin nyo, sinagot nila pareho, malulungkot, which signifies yung value na ibinibigay nila sa isa't isa, yung pagiging importante ng bawat isa sa kanila. Diba? Kasi ginagawa yan mga chika, kapag ka nalungkot ka dahil mawawala yung isang tao, ibig sabihin yung taong yun, mahal mo. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Taong yun, sobrang mahalaga sa'yo, sobrang importante siya sa'yo. Kaya mga chika, nung sinagot nga nila yan, parang bigla akong napaisip doon sa mga eksena nila, diba? Sa kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. Diba? Si Kimi, iyak siya ng iyak doon mga chika dahil takot siya na talagang mawala si Paolo Abilino sa buhay niya dahil mahal niya na si Paolo doon eh. So mga chika, nakakatuwa yung interview na yan. Actually, they got 5 to 6 questions, okay, na pareho sila ng isinagot. So mga chika, without a doubt, talagang kilalang kilala na nila yung isa't isa. So mga chika, that's it for our Kim Pao update today. Of course, abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates. Isa sa mga inaabangan ko dyan mga chika, kung magkano na ba yung gross revenue ngayon ng My Love Will Make You Disappear. Kasi as of March 31 pa yung binigay nilang update, which already gained, okay, a 100 million gross revenue. So sa ngayon, inaabangan ko ulit yung next update ng Star Cinema dyan. So till here na lang muna. Tunay na nakakatuwa at nakaka-inspire ang dedikasyon ng mga Kim Pao supporters sa balitang ito. Makikita mo talaga yung level ng pagmamahal at suporta nila sa mga idol nila na sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang hindi matatawaran na pagpapakita ng loyalty ng mga fans kahit na magastos at maglaan pa sila ng oras sa isang patunay na ang pagiging fan ay hindi lang tungkol sa pagiging tagahanga kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon at pagmamahal sa kanilang mga idolo. Dahil dito makikita natin kung paano ang social media gaya ng X ay nagiging platform para mapalaganap ang ganitong uri ng fan culture. Ang pagpapakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pag-share ng kanilang mga personal na karanasan at pagsuporta sa mga idol nila ay nagiging inspiration sa ibang mga fans. Nakita ko rin yung pagiging positive nila kahit na hindi sigurado kung makikita nila sina Kim at Paolo. Ang attitude na baka sakali lang o maghihintay at magpapakita ng suporta ay nagpapakita ng malasakit at pagiging tapat na fan. Pati yung thank you ng isang netizen na nagbigay sa kanila ng pagkakataon ay nagpaalala kung paano ang pagkakaroon ng matibay na pagkakaibigan sa loob ng fan community ay mahalaga. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita na ang fan culture ay hindi lang basta pagbili ng merch o pag-attend ng mga event. May deeper connection ito na nagiging source sa saya at pagmamalasakit sa mga taong tumulong upang maging memorable ang kanilang karanasan.